ang sinabi ng aming kasambahay. Bago pa man tuluyang mahulog ang loob ni Cassandra kay Elian, may lihim na siyang binabalak. Hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit niya ito nilalambing. Ang tunay na laman ng kanyang puso ay kasakiman. Galing sa isang kilalang angkan si Elian, anak ng mga negosyanteng may-ari ng hasyenda, pabrika, at resort. Isa siyang bugtong na anak at malinaw kay Cassandra na sa oras na mawala ang ama nito, siyang magiging tagapagmana ng lahat. Sigurado akong magugustuhan mo si tatay. Masiglang ani ni Elian habang binubuksan niyang gate ng malapalasyong tahanan ng mga Veloria. Napangiti naman si Cassandra, pero ang atensyon niya ay abala sa mga kagamit ng mamahalin sa loob ng bahay. Isang antigong orasan pa lang ay kayang-kanya ng tumbasan ang ilang buwan pangangailangan niya. Tumigil ang tingin niya sa isang lumang larawan doon sa sala. Ito ay portrait ni Elian nung bata pa lang. Nasa likod niya ang kanyang mga magulang. Parehong maayos ang postura at marangya ang bihis. Ngunit sa ina ni Elian, siya pinakamatagal na tumitig. Napaka-elegante niya. Bulong niya sa kanyang sarili. Kitang-kita ang mga brilyanteng hikaw at kwintas. Isang araw, gusto rin niyang mamuhay ng ganun. Ah, si nanay yun. 3 taon na siyang wala. At si tatay na lang ang natitira. Malungkot na sambit ni Elian. Ilang sandali pa, bumaba na mula sa hagdan ang ama ni Elian, si Don Matias. Matikas pa rin ito kahit may edad na. Litaw pa rin ang tindig ng isang makapangyarihang lalaki. Cassandra, sa wakas ay nakilala na rin kita. Palaging gawa kwento ng aking anak. Bati nito habang inaabot ang kamay. Ngumiti naman si Cassandra at inabot ito. Kinagagala ko po kayong makilala, Don Matias. Tayo na lang, iha. Sabi nito, sabay aya patungo sa hapagkainan. Naging masaya naman yung salo-salo, ngunit may tinatagong kadiliman sa isipan si Cassandra. Nais niyang umangat sa buhay at napagpasyahan niya na si Don Matias ang magiging susi. Hindi pa naman ganong katanda ang Don. At higit sa lahat, siya naman talaga ang tunay na utak ng mga negosyo. Kung si Elian ang pakakasalan niya, matagal pa bago niya makuha ang yaman. Ngunit kung mawawala si Elian at mahulog sa kanya si Don Matias, nag-init ang kanyang balat sa tuwing naiisip niya mga posibilidad. Sa San Lorenzo kami magdiriwan ng Mansory. Bulong niya sa kausap sa telepono. Isang kilabot na kilala sa pangalan na Jargo. Ngunit ni minsan, hindi pa niya nakikita. Madilim at liblib ang daan doon. Magpapanggap ako ni Ihi. Pagkababa ko, ikaw nang bahala. Siguraduhin mong walang sablay. O, 600,000 ang usapan natin. Sabi ni Cassandra. Sigurado ka bang mag-isa lang siyang bababa? Pag-aalinlangan tugon ni Jargo. Ay, hayaan mo akong humawak ng script. Hindi pa kami nagkakaintimacy ni Elian, kaya siguradong mahihiya pa yon. Babalik ako mga 15 minutos patapos kitang iwan. Basta siguraduhin mong malinis, walang bakas. Nakangising dagdag ni Cassandra. At dumating nga ang gabi. Alas 9 ng gabi, bumabaybay na sila sa isang masukal na kalsada, papuntang bundok ng San Lorenzo. Tahimik lamang si Elian habang nagmamaneho. Hawak nitong kamay ni Cassandra. Love, sigurado ka bang okay ka lang? Dapat umihi ka na kanina sa kasulinahan. Tanong nito. Kailangan na talaga. Hindi ko na kaya. Nagkukulbaning daing niya. Napabuntong hininga naman si Elian at ipinarada ang sasakyan. Pero bago pa siya bumaba, akmang susundan siya ng salito. Love, please. Naiilang ako eh. Just give me a bit of space. Sabi niya sa isang malambig pero mariing tinig. Tumango naman si Elian.
Okay, pero huwag kang magtatagal. Naglakad si Cassandra papasok sa damuhan. Ngunit hindi talaga siya umiihi. Naghihintay lang siya ng hudyat ng kasamaan. Lumipas ang 15 minutos. Wala naman siyang narinig. Walang sigaw, walang ingay. Ngunit nang bumalik siya sa sasakyan, parang may mali. Bukas ang pinto, ngunit wala si Ilian. Pati yung mga gamit sa loob, parang kinalkal. Siguro tapos na si Jargo. Bulong ni Cassandra, sabay upo sa driver's seat. Kukunin na sana niya ang kanyang cellphone upang tumawag sa pulisya at umarting nagulat sa mga insidente nang biglang may kumatok sa bintana. Isang lalaking napakadungis ng muka, tila may uling sa balat. Duguan ang mga kamay nito. Jargo? Natatawa niyang tanong. Oh, anong eksena ito? Grabe ka naman kung umarte. Bigla itong umiti at kumanta. For your eyes only can see me through the night. Napakunot noon siya. Hoy, ano problema mo? Ginawa mo na ba yung trabaho? Hindi sumagot yung lalaki. Paikot-ikot lamang ito sa kotse. Kumakanta ng paos at parang may sira sa bait. Kinabahan na si Cassandra. Sinubukan niyang i-text si Jargo. Ngunit bago pa niya maipadala ang mensahe, muling sumilip sa bintana yung lalaki. At may hawak na isang mata. Shit! Napasigaw si Cassandra. Hindi nga alam kung matatawa siya o matutulala. Pero napatakbo ang kanyang luha sa takot nang isubo ng lalaki yung mata at ngumiti sa kanya. Tumunog yung cellphone niya. Mensahe mula kay Jargo. Pasensya na Cassandra. Nadili ako. Parating pa lang ako. Ikaw na munang bahala dyan kay Ilian. Later na lang ako papasok. Napapidlag siya at halos mahulog sa upuan. Si Jargo ay parating pa lang. Sinong lalaking ito? Nagring ang kanyang cellphone. Si Jargo. Hello! Sino nasa kotse ko? Sigaw ni Cassandra. Relax ka lang. Wala pa ako riyan. Baka may tambay lang. Huwag kang gumawa ng eksena. Pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pintuan ng sasakyan. Nasa harapan niya ang lalaking baliw. Lumapit ito sa kanya. Ngumiti at muling kumanta. For your eyes only for you. Isang buwan na lumipas. Tahimik na nagdarasal si Ilian sa chapel ng kanilang pamilya. Hawak niyang rosaryo. Bumikit siya habang tumutulo ang mga luha. Nakaukit pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong gabing iyon. Na magpaalam si Cassandra na iihilang, may nasense na siya na pagkukunwari. Kaya sinundan niya ito, ngunit nawala siya sa dilim. Sa paghahanap sa kanya, nahulog ang susi ng sasakyan. Pagbalik niya sa kotse, duguan na ang loob. At doon niya nakitang kasintahan, nakalugmok, walang mata, at punit ang liig. Nabalot ng sindak ang buong bayan. Nang mag-imbestigang pulisya, nalaman nilang may nakatakas na baliw mula sa isang mental hospital malapit sa San Lorenzo. Isang serial killer na mahilig magalis ng mata sa biktima habang umaawit ang paulit-ulit ng parehong linya ng kanta. At ang mas malala pa, sa cellphone ni Cassandra, nakita nila ang detalyadong at klarong plano ng pagpatay kay Ilian. Nahuli si Jargo sa isang motel ilang linggo matapos ang insidente. At si Cassandra, wala nang lamay. Ibinabak na kaagad ang kanyang bangkay. Hindi na tinawagan pa ang media. Nakaligtas si Ilian. Ngunit habang buhay ang kanyang dadalhin na trauma at sakit. Minsan, narinig pa rin niya sa hangin ang paus na tinig na umaawit. For your eyes only. Simula noon, tinudukan niyang lahat ng relasyon na hindi pa tunay na subok. Ang puso ay hindi laruan.
at ang kasakiman may kalakip na sumpa. Gusto kong ibahagi ang isa sa mga pinakanakakapangilabot na karanasan namin sa bahay ng kaibigan ko na si Marina, sa isang liblib na barangay sa bayan ng San Rafael. Isa itong lumang bahay na puno ng kwento at anino ng nakaraan, kung saan ang mga pader ay bisulang nakikinig sa bawat sigaw ng hangin. Isang araw, inanyayahan kami ni Marina sa bahay nila. Siya lang daw yung nakatira doon. Bago pa kami pumasok, sinabi niya sa amin na may isang upuan sa sala na bawal umupo ang kahit sino. Yan ang upuan ni Lolo Tomas, sabi niya. Nung nakaraan na hating gabi, sumulpot ang kakaibang lamig sa paligid kapag may umuupo doon, kaya bawal na upuan yan. Hindi naman kami naniwala. Alam niyo na yun, trip namin na minsan ang subukan ng bawal. Kaya nang umupo si Lisa, isa kong kaibigan sa lumang sopa na yun, agad naming naramdaman ang kakaibang lamig na tila bumabalot sa aming mga katawan. Biglang kumislap ang ilaw at parang may malamig na hangin na dumampi sa aming mga liig. Pagkaupo ni Lisa, biglang umalog ng kusang sopa. Parang may nagbabantay na nagtatakang itulak siya palayo. Napalingon kami, pero wala namang ibang tao. Naputol ang katahimikan na biglang pumasok sa loob ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Suot-suot ang lumang barong Tagalog. May mga matang puno ng hinanakit at lungkot. Yung klase ng tingin na para kang sinusubaybayan kahit kailan. Hindi namin siya narinig na nagsalita, pero ramdam namin ang kanyang pagkapuot. Nang magsimulang sumuka si Lisa nang walang tigil, nalaman namin na hindi pa sasakit ang kumapit sa kanya. Isang sumpa. 2 linggo siya nagsusuka. Ang mga lumalabas ay mga kakaibang bagay, mga tuyong laman, mga anino, at minsan, mga puti na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niya ito makontrol. Ako naman, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pananakit ng ulo, lalo na tuwing gabi. Sa bawat pagkulog, parang may mga anino na lumalabas sa sulok ng kwarto. Nagdisyong kami na magpatawag ng mantatawas. Nang tumawag siya sa espiritu ni Lolo Tomas gamit ang mga dahon at apoy, may isang malamig na tinig na umalingaw sa buong bahay. Huwag ninyong ginugulo ang aking pahinga. Kung hindi, isa kayo sa mga susunod. Hindi namin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit niya. Pero naisip namin na baka may lihim ang pamilya ni Marina. Habang tumatagal, napansin namin na may mga litrato ng pamilya na may tinik na itim sa sulok. Isang larawan ni Lolo Tomas na may sugat sa liig na tila ba hindi natural. Isang gabi, nagising si Marina na parang may malimig na kamay na humawak sa kanya. Nang buksan niya kanyang mga mata, nakita niya ang anino ng matanda sa tabi mismo ng kanyang kama. Nakatitig na parang naghihintay ng kasagutan. Hindi lang pala siya basta nakatira sa bahay ng kanyang pamilya. Ang lolo ni Marina ay hindi lang basta espiritu. Siya ay isang nilalang na nagbabalat kayo bilang tao nung buhay pa siya. Isang nilalang nagmamay-ari ng isang madilim na lihim. Nalaman namin na si Lolo Tomas pala ay dating isang mangkukulam na nag-alin ng kanyang kaluluwa upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa kanilang barangay. Ang upuan na iyon ay pinanghawakan ng kanyang espiritu bilang sentro ng kanyang sumpa. Sino man ang umupo, mararanasan ang kanyang galit. Dahil dito, lumala ng gusto ang kondisyon ni Lisa at unti-unti ring nakaramdam ng kakaiba si Marina. Parang unti-unti siyang nawawala sa kanyang sarili at napapalitan ng isang malamig na presensya. Sa huling gabi, bago namin tuluyang iniwan ang bahay, nagpasya kaming puntahan ng puntod ni Lolo Tomas sa gitna ng malalim na gubat. Dinala namin ang upuan doon at inilabi kasama ang puntod.
habang nagdarasal ng taimtim si Marina at ang kanyang pamilya. Biglang bumalot ang katahimikan at para bang huminga ang buong paligid. Nang umalis kami, ramdam namin ng isang malakas na pwersa na lumaya sa lugar. Kinabukasan, nawala ang lahat ng sumpa. Gumaling na si Lisa mula sa kanyang pagsusuka at matinding lagnat. Si Marina, muling siya na. Hindi na siya nakahawakan ng malamig na presensya. Hindi na kami bumalik pa roon. Sa tuwing maalala ko ang upuan na yon, napapangiti ako dahil natapos na namin ang sumpa. Pero may parte sa akin na natatakot pa rin. Baka balang araw, may ibang umupo dun sa upuan at muling magising ang nakalimutang sumpa ni Lolo Tomas. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, maraming mga karanasan akong hindi malilimutan. Mga pangyayari na lampas sa pangkaraniwang mundo. Mga nilalang na tila galing sa ibang dimensyon. Ngunit isa sa mga ito ang pinakatumatak sa aking isipan. Isang kwento ng katatakutan, misteryo, at trahedya sa bahay na aking tinuluyan. Ang pangalan ko ay Ellen, at nung bata pa ako, may kasama kaming kasambahay sa bahay namin na parang pangalawang ina ko na rin. Tinawag ko siyang Maya. Malapit kami sa isa't isa. Halos pamilya na namin siya. Ngunit may mga panahon na nagkakaroon kami ng alitan. Mga bagay na hindi namin matanggap sa isa't isa. Nung ako'y 8 taong gulang pa lamang, dumating ang pinakamalungkot na balita. Nalaman namin na meron malalang sakit si Maya. Kidney failure. Kinailangan niyang mag-dialysis 3 beses sa isang linggo. At yun ang tatak ng kanyang buong buhay mula noon. Pagdating ko sa 11 taon, sumikat ng social media. Isa sa mga hilig ni Maya ay makipag-chat online. Marami siyang kausap na mga banyaga at paminsan-minsan mga Pilipino din. Para sa kanya, ito yung nagpapaaliw sa mga oras ng kanyang lungkot at sakit. Isang araw, ininiyahan ko si Maya na gumawa kami ng isang video para sa TikTok gamit isang filter na nagpapakita ng pinakamasamang araw ng iyong buhay sa buwan ng hindi ko nababanggitin para sa privacy. Unang sinubukan ni Maya at lumabas ang petsang 17. Hindi namin ito pinansin at tinawag na biro lamang iyon. Ngunit sa araw bago ang ika-17 ng buwan na iyon, napansin ko mismo ang kakaibang pangyayari. Mula umaga hanggang gabi, may isang itim na paru-paro na palaging sumusunod kay Maya. Palipat-lipat sa kanyang mga balikat, sa kanyang likuran, o kahit saan man siya pupunta, parang may anino na hindi nawawala sa kanyang tabi. Nang gabing iyon, habang nanonood kami ng telebisyon, sinabi ni Maya na sumasakit ang kanyang liig at mga paa. Bakit kaya? Hindi lang naman maayos pa ako. Ang sabi niya na may halong pag-alala. Pinahilot ko siya pero hindi nawala ang kanyang pananakit. Hindi ko akalain, iyon pa pala ang simula ng aming bangungot. Habang natutulog na kami, nanaginip ako ng isang kakaibang panaginip. Nakita ko si Maya na nakangiti, ngunit may malamdam ng ngiti na parang may lihim na masama sa likuran nito. Nilapitan niya ako at inulit ang mga panganyaya na sumama sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay, ngunit bago pa ito maabot, nagising ako bigla. Tila nahulog ako mula sa kama. Labis ako napanginig at pinagpawisan ng malamig. Habang pababa ako ng hagdan upang uminom sana ng tubig, may nakita akong isang anino na parang isang babaeng gumagapang sa kisame. Tila nakahanay siya sa kama ni Maya na natutulog noon sa sala dahil sa lamig ng kwarto. Naramdaman kong malamig na hangin na may kasamang malambig na himig. Bigla siyang napasigaw ng isang nakakapangilabot na sigaw at tila pinilit na pabagsakin si Maya. Napanginig ako at napasigaw, ngunit biglang bumalik ako sa aking kwarto.
Tila hindi ako makagalaw. Akala ko, panaginip lang yun. Kaya pinilit kong matulog na lang uli. Ngunit ang takot ay hindi nawala. Kinabukasan, ika-17 ng buwan, ginising ako ng aking kuya na may halong luha at pagkabigla. "Ellen, wala na si Maya," ang sabi niya habang hawak ang aking balikat. Nang bumaba kami sa sala, nakita ko nga si Maya. Hindi na humihinga. Nakahando siya sa foam mattress na dati niyang higaan. Ang posisyon niya ay sobrang kakaiba. Parang gumagapang siya ng muling hininga. Ngunit bumagsak na nakahiga. Hindi ko may paliwanag. Pero ramdam ko ang malupit na sakit at takot na hirap niya bago siya tuluyang bumalik sa dilim. Pagkatapos ng kanyang libing, napansin kong tuwing ika-6:10 ng umaga, nananatiling sobrang lamig sa sala. Tila may palabig na hangin na dumadaan, kahit wala naman nakabukas na bintana o kaya pintuan. Ilang araw matapos ang kanyang paglisan, nakarinig ako ng mga tunog sa madaling araw. Parang may naglilinis, nagluluto, at naglalaba sa loob ng bahay. Sa simula, inisip ko na kapitbahay lang gumagawa nito. Pero bakit kaya tuwing madaling araw? Hindi naman yata. Isang gabi, habang nakasuot ako ng headphones at nakikinig ng music, biglang tumigil ang tugtugin. Narinig kong isang boses na napakalambing at sabay ng mahinang bulong. "Sumama ka." Nagdilat ako ng aking mga mata at sa gilid ng pintuan, may aninong anyo ng isang babae. Maputla, walang muka, at walang buhay ang mga mata. Hindi ko mapaliwanag ang takot na bumalot sa akin. Hindi ko may galaw ang aking katawan. Parang naparilisa ang aking katawan. Nanalangin ako ng buong lakas hanggang sa makalabas ako sa aking pagkatulala. Kinabukasan, sinabi ng kuya ko, nagigising niya sa usana ako dahil paulit-ulit kong binibigkas sa kakaibang wika habang ako'y natutulog. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malala ang mga pangyayari. Marami nang mawala sa aming barangay. Mga bata na naglaho ng walang bakas. Mga tao na dagpo ang duguan at may mga pilat na kakaiba. Parang hinatap o sinugat ng isang malakas na nilalang. Hanggang ngayon, ang bahay na iyon na nanatili na walang tao. Ngunit madalas pa rin namin maramdaman ang lamig, ang mga anino sa sulok, at ang mga bulong ng isang nilalang na naglalakad sa dilim, naghahanap ng bagong biktima. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang aming bangungon, pero isang bagay lang ang sigurado. Ang kasambahay kong si Maya ay hindi na namin muling makikita. Ang kasama na bumalot sa aming tahanan ay hindi na mawawala kailan pa man. Sa isang liblib at madilim na bayan, sa gitna ng kabundukan ng Balintang, naninirahan si Amara, isang dalagang tagapangalaga ng isang sinaunang bahay museo. Ang lugar na iyon ay puno ng mga antigong bagay, puno ng mga alikabok at mga lihim na mga ninuno. Sa bawat sulok, tila may mga matang nagmamasid, mga ninong palihim na gumagalaw tuwing gabi. Matagal na pinag-uusapan sa bayan ang lugar na binabantayan ng mga espiritu ng mga mangkukulam at diwata. Hindi basta-basta pinapasok ng mga tao ang museo pagdating ng dilim, dahil may mga kwento ng mga nawawalang tao at mga kaluluwang hindi na nakabalik. Isang gabi, habang si Amari nag-iisa sa museo, naramdaman niya ang biglang paglamig na bumalot sa buong paligid. Ang hangin ay nagdala ng kakaibang huni, parang mga bulong ng mga kaluluwa na naghahanap ng katarungan. Nagsimulang magdilim ang paligid, at ang mga ilaw sa bahay ay paulit-ulit nang pumipikit at sumisindi na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng kadiliman, biglang lumitaw sa harap niya ang isang matandang babae na may itim na balabal at mga matang tila naglalagablab na pula na sumisilip
mula sa dilim. O si Dayang Anaya. Mahina, ngunit matalim na wika ng matanda. Ako ang pinagapagbantay ng sumpang ito. At ikaw ang nagpili ng mga espiritu upang tapusin ang sumpang ito. Hindi naman makapaniwala si Amara sa kanyang mga naririnig. Piniliwanag na Dayang Anaya na may isang sumpa na bumabalot sa bayan wala pa sa panahon ng mga ninuno. Isang nilalang na kumakain ng mga alaala ng tao upang manatili ang kanyang buhay na walang hanggang. Ang sumpa ay nilikha ng isang malupit na mangkukulam na nais maging walang kamatayan, ngunit nagdulot ng lagip sa mga sumunod na henerasyon. Habang nagsasalita, napansin ni Amara na unti-unting nawawala ang mga alaala niya. Ang pangalan ng kanyang ama, ang mukha ng kanyang ina, pati na ang kanyang sariling pagkakailanlan, unting-unti na naglalaho. Isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang balikat, ngunit wala siyang makita. Ang nilalaki kumakain ng mga alaala para lumakas. Paliwanag ni Dayang Anaya. At ikaw, masusunod na biktima. Pinakita ng matanda ang isang antigong salamin na may kakaibang mga ukit sa frame. Sinabi nito na tanging ang salamin na yon ang makakapigil sa halimaw. Kapag nakita ng nilalang ang sarili nito, mawawala ito magpakailanman. Ngunit may kapalit ang paggamit ng salamin. Kailangan sakripisyo ng sino mang gagamit nito ang kanyang kaluluwa. Sa pagsapit ng hating gabi, pinilit ni Amara na harapin ang nilalang sa gitna ng kagubatan sa likod ng bayan. Ang hangin ay puno ng mga nakakatakot na huni, mga yabag na mga anino, at mga matang kumikislap sa kadiliman. Lumapit ang nilalang, isang halimaw na kalahating tao, kalahating multo. May mga kuko na parang bakal, at mga ngipin na matulis na parang palaso. Sa takot, ngunit determinadong puso, itinapat ni Amarang salamin sa harap ng nilalang. Sa sandaling ito, nakita ng halimaw ang kanyang sariling anyo. Isang nilalang na puno ng galit na nagdurusa sa kawalang hanggan. Sumigaw ito na napakalakas na para pang naglalaban sa pagitan ng pag-iral at pagkawala. Ngunit habang nawawala ang halimaw, nararamdaman din ni Amara ang matinding sakit na dumaloy sa kanyang dibdib. Ang kaluluwa niya ay unti-unting nilulusaw. Nagawa niya tumitig sa salamin hanggang sa huling hininga. Iniwan ng isang lihim na marka sa likod nito. Isang simbolo ng pag-asa na balang araw, ang kanyang kaluluwa ay may babalik. Kinabukasan, natagpuan ng mga taong museo na parang walang tao. Ngunit may isang batang lalaki na naglalakad sa lansangan. May hawak na antigong salamin na may kakaibang marka sa likod. Sa tuwing tititigan niya ito sa liwanag ng buwan, nararamdaman niyang parang may mga matang sumusulyap mula sa dilim. Naghahanap ng bagong tagapagbantay. At kahit na wala ng nilalang, nananatili yung takot sa mga aninong naglalakad sa mga lansangan ng balitang. Naghahanap ng alaala, naghahanap ng buhay.